Hi guys! Welcome to Math Easy. Today's topic is division of functions. Meron ako dito ang tatlong example at kung gusto nyo malaman kung paano ito isolve gamit ang ibang method, samahan nyo pang gandulo. Tara! Unahin natin itong example number 1 na meron tayong given na f of x at g of x. Ngayon, hahanapin natin yung f divided by g or f over g of x. Ngayon, bago natin siya isolve, ipakita muna natin yung relationship ng dalawang function or ng division function. So, meron tayong x i-distribute sa f, so magiging na siyang f of x sa numerator, at yung denominator naman natin ay i-distribute natin yung x sa g at magiging na siyang g of x. Sa ganitong paraan, maipapakita natin yung relationship ng dalawang function in terms of division. At ang sunod na gagawin natin guys is magda-direct substitute tayo. F of x magiging ng x plus 4 sa numerator at g of x magiging na siyang x minus 2 sa denominator. At ngayon guys, kung napapansin nyo, yung both numerator and denominator ay nasa simplified form na siya. O kumbaga, nasa simplest form na siya. Therefore, yan yung magiging sagot natin. Pero tandaan nyo guys, kapag nasa rational tayo o kapag nasa division tayo, bawal tayong magkaroon ng value ng denominator na 0. Kaya dito guys, magkakaroon tayo ng restriction. Na kung saan guys, bawal tayo dito magkaroon ng value ng x that is equal to 2. Kasi kapag naging equal sa 2 ang denominator, magiging 0 ang denominator natin. Magiging siyang 2 minus 2 is equal to 0 na kung saan bawal na bawal siya sa fraction or rational expression or function. Kasi magiging undefined yung ating function if the denominator is equal to 0. Kaya dito, bawal dito guys ang value ng x na equal sa 2. Any number is pwede pero maliban lang sa x is equal to 2. Dito naman tayo guys sa ating example number 2. Kung napapansin nyo guys, dito sa example number 2 natin, yung f of x natin is x squared plus 5x plus 6 at g of x natin is equals to x plus 2 at hinahanap natin yung f divided by g of x. At kung napapansin nyo guys, yung ating f of x ay isang quadratic function at ang ating g of x ay isang linear function. Kapag ganun class, mas malaki yung numerator kaysa denominator, pwede natin gamitin ang long division or synthetic division. At guys, pwede nyong gamitin ang factoring method dito. Pwede nyong kunin ang factor ng numerator at factor ng denominator. At kung meron silang common factor, pwede nyo silang i-cancel out hanggang sa makuha nyo yung simplified form o yung final answer. Tara guys, sagutan na natin to. So, f divided by g of x, distribute natin yung x doon sa f sa numerator, so magiging na siyang f of x. And divided by, yung x ulit i-distribute sa g, so magiging na siyang g of x. So ngayon meron na tayong division of functions. Ngayon magda-direct substitute lang tayo, f of x magiging na siyang x squared plus 5x plus 6. At yung denominator natin, g of x, magiging ng x plus 2. So ngayon guys, kung napapansin nyo, mas malaki ng isang degree yung numerator kaysa sa denominator. At ang denominator natin is linear. So pwede natin gamitin dito ang synthetic division. At pwede naman ang factoring. Pero this time guys, gamitin natin ang synthetic division na kung saan mas madali siya. So dito guys, gagawin natin, magdodrawin lang tayo ng ganyan para sa synthetic division natin. Dito, ilalagay natin yung x plus 2. Pero bago yan, kailangan muna natin i-equate ang x plus 2 sa 0. So magiging ganito na siya guys. X plus 2 is equals to 0, kukunin natin yung value ng x. Yung positive 2, transpose natin, magiging ng negative 2. Yung negative 2 na yan, yung ilalagay natin dito sa window na yan. So magiging na siyang negative 2. And then after that, kukunin natin yung numerator. Pero, ilalagay natin dyan yung mga numerical coefficient at constant. So yung x raised to 2 plus 5x plus 6 ay kukunin natin yung mga numerical coefficient niya. Yung x raised to 2, ang numerical coefficient niya ay 1, ang 5x naman ay 5, at yung constant is 6. Ilalagay natin siya guys, dito. So ayan, ilalagay na natin siya, and then pwede na tayong mag-solve. So 1, bring down natin yan. At yung 1 na yan, ita-times natin siya sa negative 2. So, magiging na siyang negative 2. And then, mag-add tayo dito guys. 5 plus negative 2 ay magiging positive 3. At mag-multiply ulit tayo. So, magiging na yung negative 6. At 6 plus negative 6 is 0. Sundan nyo lang guys ang pattern na to. Una, bring down. Sunod, after you bring down, multiply. And then, after you multiply, ilagay nyo dyan. Sunod naman, i-add pababa. And then, i-multiply. Then, ilagay dito. Sunod naman, add pababa. Ganyan lang po yung pattern natin sa synthetic division. Dito naman tayo guys sa ating mga sagot. Ano bang ibig sabihin nito? Dito naman tayo guys, ang tawag dito sa last part na to, ito yung mga remainder. So dito, ang remainder natin is 0. Ang sunod naman dyan guys, ito yung mga constant term na magiging sagot natin. So this time, ang constant dito ay 3. Ngayon guys, ang sunod sa constant ay yung mga variable x na may degree na 1. So dyan natin siya ilalagay. At kung may susunod pa dyan, ang degree niya ay x raised to 2. And so on and so forth, depende sa given.
At ngayon guys, kung napansin nyo, yung x sa numerator at yung x sa denominator, ay magkakaroon tayo dyan ng x raised to 2 divided by x, ay magiging x na lang yung magiging sagot. So meaning to say guys, yung magiging quotient natin dito, ang leading term niya ay may variable x na raised to 1. Kasi di ba guys, sa division of polynomials, kapag same yung variable, ay nagsusubtract lang tayo ng exponent. Kaya ganun yung ginagawa natin dito. Kaya dito guys, ang magiging sagot na natin ay yung 1x, ilalagay na natin dito, at yung constant na 3, ilalagay na din natin dito. So meron na tayong sagot na 1x plus 3 or x plus 3. Hindi na natin ilalagay yung remainder kasi 0 na nga siya. At ang magiging sagot na natin guys ay f divided by g of x is equal to x plus 3. Yan yung magiging sagot natin. Math easy. Dito naman tayo guys sa ating last example. Meron tayong given dito na f of x is equal to x raised to 3 minus 8 at g of x is equal to x minus 2. And then hinahanap natin dito guys ulit yung f divided by g of x. So ngayon guys, magsasolve na tayo dito. So again, isusulat ulit natin yung relationship ng dalawa para maipakita natin yung division of function. So magiging na siyang x, i-distribute natin siya sa f, magiging na siyang f of x. And then sa denominator naman, same thing, magiging na siyang g of x. Next step natin guys ay magsasubstitute na tayo. So f of x will now become x raised to 3 minus 8. And denominator natin, g of x, magiging na siyang x minus 2. Dito guys, kung naobserbahan nyo, pwede ulit tayo ditong gumamit ng synthetic division. Kasi, yung x raised to 3 minus 8 sa numerator ay mas malaki kaysa sa denominator natin na x minus 2. At ang denominator natin guys ay linear function, kaya pwede ang synthetic division. Ngayon guys, kunin na natin yung denominator na x minus 2 at equate na natin siya sa 0 para ilagay na natin dito sa may window. So x minus 2 is equal to 0. Negative 2, transpose natin magiging positive 2. So ang x natin is positive 2. Yan ay ilalagay natin dyan. At ang sunod natin na gagawin guys, kukunin na natin numerator at ilalagay na natin dito. So x raised to 3 minus 8. At guys, bago tayo mag-divide o bago tayo gumamit ng synthetic division, kailangan natin i-consider yung numerator natin o yung ating dividend. Na dapat yung dividend natin ay walang nawawalang terms at dapat naka-descending order siya. Kung napapansin nyo, yung x raised to 3 minus 8 ay merong kulang na terms. Kasi x raised to 3, then ang sumunod sa kanya ay 8 na agad, constant na agad. So meron sa kanyang nawawala. So para makumpleto niyan, kailangan natin siyang lagyan ng mga kulang na terms. So mayroon tayong kulang na terms na x raised to 2 at x raised to 1. At dapat guys, yung ating dividend ay naka-descending order yung power niya. So, dapat pababa yung powers niya. So, ngayon, aayusin natin siya. Magiging na siyang x raised to 3 plus 0x raised to 2 plus 0x raised to 1 minus 8. At dito pala guys, kapag may nawawalang degree or kapag may nawawalang term, ang ilalagay nyo lang is 0 at yung nawawalang variable na may degree. Kagaya nito, yung nawawala is 0x raised to 2 plus 0x. Ang nawawala dyan yung x raised to 2 at x. At ngayon guys, since kompleto na yung terms natin, pwede na nating ilagay dito yung mga numerical coefficient para makaproceed na tayo sa synthetic division. At ang mga numerical coefficient ay 1, 0, 0, negative, 8. Yan yung ilalagay natin dito. Tandaan nyo dapat descending order o dapat naka-descending power. Ngayon guys, pwede na tayo mag-perform ng synthetic division. Yung 1, i-bring down natin. So magiging siyang 1. And then yung 1, ita-times natin sa 2, magiging na siyang 2. Dito natin siya ilalagay. And then mag-add tayo, 0 plus 2, magiging na siyang 2. At yung 2 ulit, i-multiply ulit natin sa divisor, magiging na siyang 4. Dito natin ilalagay. And then mag-add tayo pababa, 0 plus 4, magiging na siyang 4. At yung 4 ulit, multiply ulit natin sa divisor, magiging na siyang positive 8. Dito natin siya ilalagay. At mag-add tayo pababa, negative 8 plus 8 is equals to 0. Ngayon guys, yung magiging quotient natin, meron tayong remainder na 0, constant na 4, at 2 is magiging 2x raised to 1, at yung 1 naman is magiging 1x raised to 2. Kaya naging 1x raised to 2 kasi yung ating numerator is x raised to 3 at yung denominator natin, yung leading coefficient niya is x. Ngayon, x raised to 3 divided by x, magiging siyang x raised to 2. So meaning to say, yung leading coefficient ng ating quotient ay x raised to 2. So i-combine na natin to guys, magiging na siyang 1x raised to 2 plus 2x plus 4 or x raised to 2 plus 2x plus 4. So yan ay magiging sagot natin. F divided by g of x is equal to x raised to 2 plus 2x plus 4. Math easy. Follow for more.